ito'y unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Konsela, may issue po. Madali lang siya. Dito kami sa PICC, pinulong kami lahat ng mga bureaucracy ng executive branch upang mas higit na malaman namin yung mga pangangailangan sa budget execution. Next Monday, we will have another session like this. Ko kayo. So, natatawa kami sa inyo. Relate to you that the President is really in earnest in seeing to the proper implementation of the budget, the surviving parts of the budget. Nako, surviving parts of the budget. Bakit? Nabisto kasi. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods, nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Matapos pagtulungan si BP Sara, kung sila ka po ngayon, pinuprotesta na. Nino, balak ng patalsikin sa pwesto. Anak ng ito na sinasabi natin. Kasi, dapat sa inyo, gumagawa kayo ng kabutihan. Ito na, balik sa inyo ngayon. Dati, si BP Sara ang gusto nyong patalsikin. Ngayon, parang nagkakabaligtad na ata na sitwasyon. Parang umuugong-ugong na po ata. Di umano, yung usapin na pinuprotesta ng patalsikin. Wow! Sabaw! At sa dulo ng ating video, mga kasama, yung taga Marikina, si Kilembot. Kilala nyo ba si Kilembot? Nagtatakbo. Ayaw ho magpa-interview. Baka raw magkamali ng sagot, sabi ni Aling Ledesma. Baka magkamali ng sagot, umamin. Baka pinilit, umamin kung sino nag-utos sa mga blanco-blanco na yan. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Samantalang, dati ang saya-saya nitong gabinete na to, itong mga na mamaya sa dulo ng ating video. Habang pinipirmahan nila yung budget, ang saya-saya nila. Pero dito sa tagpong ito, parang hindi na ho sila makangiti. Parang meron natang pakiwari natin na nagkakabistuhan na, magkakalaglagan na daw di umano. Nagkakasisihan kung sino ang may pakala, anak ng tipaklong naman. Yan ang sinasabi natin. Pero bago natin siyempre simulan ng ating talakayan at sa reaksyon, isang like, isang share, at isang subscribe. Gusto po tayo dyan, kaya i-like and share ang ating video. Chikadora. Ito si Chikadora, medyo tinatamad ata ito magbalita eh. Medyo nahuhuli ata ito sa... Nahuhuli ka, Chikadora. Lagi ka naming inaantay. Ito, ikwento mo, ano ba yung balita mong dala? Pasok! Imbes na si VP Sara ang paginitan at patalsikin sa pwesto, mukhang si Bongbong Marcos pa raw ang mapapalayas sa palasyo. Matapos ang naging kontrobersyal na pagsisiwalat sa mga anomalya di umano sa 2025 budget na lantarang isinapubliko ng congressman na si Isidro Ungab. President BBM, pinoprotestang patalsikin sa pwesto. Nako. Itong araw, ang Ito na ha. Si Kadora, napakagandang balita niyan. Sino-sino kaya itong mga grupo na ito na maghahain ata ng protesta? May nababalitaan na ba kayo dyan, mga kasama? Kasi parang nakikita ko doon sa mga post na mga iba, talagang meron. Baka daw isang araw, magtipon-tipon daw di umano. Aba, kailan kaya yan? Pero hindi pa tayo sigurado dyan, mga kasama, ha? Kaya abangan natin, ha? Lagi kayo susubaybay sa ating channel. Abangan natin at ilalabas natin kung meron talaga. Kung sino magbabalita dyan sa mga grupo-grupo na yan, ha? Tuloy.
Problemang kakaharapin ng partido ni President Bongbong Marcos matapos hindi na lamang ang congressman na si Isidro Ungab ang lantarang inilabas ang mga ebidensya na tila pinaglololoko raw ng mga kongresista ang taong bayan matapos mabulgar sa publiko ang mga di umano'y blankong pahina sa BICAM Committee reports kung saan tila nilagyan na lamang ng mga bilyones na halaga at saka pinirmahan ng mga kongresista. Grabe, no? Umani ng samot-saring reaksyon ang nasabing pagsisiwalat ni Congressman Isidro Ungab na siya namang sinang-ayunan ni former President Rodrigo Duterte. Ito ang tanong, sana lumabas na yung nag-fill in the blank dito, mga kasama. At sana may magbulgar na rin talaga. Ituro ito kung sino yung pumirma at mga pumirma dito. Para naman siyempre magawa ng aksyon. Alam nyo ba ang pwede ikaso dyan? Yan ang tatanong natin mamaya. Abangan natin sa dulo ng video. Baka may sumagot kung ano yung mga pwede ikaso sa mga ganyang bagay. Tuloy. Sinabi pa nito sa harap ng publiko na labag sa salig ang batas ang ginawa ng ilang mga kongresistang pirmahan ang ilang mga parte ng BICAM reports na tila may mga blankong pahina na siyang hindi man lang raw inayos ng ilang mga kongresista. Dahil dito, tila nagkaroon ng isang panawagan ang taong bayan at sinabi nilang hindi pwedeng walang may managot sa mga iskandalong kinasasangkutan hindi lamang ng ilang miyembro ng Bicameral Committee kundi maging si President BBM na tila pabayaraw pinirmahan ang nasabing General Appropriations Act kahit na tila may skandalo at tila may magic na nangyari kung bakit ang mga noy blankong pahina nagkaroon na lamang ng bilyones na halaga. Ayon sa controversial comment post ng Netizen Online, mukhang imbes na si VP Sara ang ma-impeach, mukhang si BBM ata ang malalagay sa alanganin nang dahil sa kagagawa ng BICAM. Naloka na sila. Iwas na iwas masukol at ma-corner ng media. Right after Representative Ungab exposed that there is a legit report and public documents na talagang sinadyang iwang blanco ang ilang bahagi sa 2025 budget and that the so-called special committee, sila ang naglagay ng mga billions of pesos sa mga blankong pahina. Meaning, kagagawan yan ng mga liderato ng Senado at Kongreso. Why Grace Poe and Congressman Zaldico is so quiet on this? Like, para silang mga pipi na umurong ang dila at ni isang payag, hindi nila mai-explain bakit parang magic ang nangyari sa budget for 2025. Ito, dapat dito, ito yung mga dapat ma-impeach, sabi ni Aling Marie. Kasi hindi ho biro yung ilalagay, yung bilyones, yung pinil out. Aba. Grabe, no? Gusto talaga nilang ubusin. Hindi pa sila kontento doon sa pondo ng PhilHealth. Hindi pa sila kontento doon sa flood control project. Ito pa. Panibagong budget, di umano, panibagong. Kaso, nabulilyaso daw di umano eh. Ano mangyayari niyan? Ganun-ganun na lang yun. Sana, sabi ni Aling Marie, may mapanagot. Hindi pwedeng ganyan lang. Kaya, ito matapos mabuking tila pagmamanipula sa 2025 budget, bukod sa mga kongresista na miyembro ng BICAM, BBM malalagay sa alanganin. Bakit sinabi dito, bakit ligyan ng title na ganyan? Maaari ho, kasi bakit niya pinirmahan, hindi niya binusisi. Kahit sabihin natin 200 pages yan, dapat alam mo. Yung sinabi nga may 4,000 pages eh. Dapat alam mo pa rin kung meron man talagang blanco o walang blanco. Kagaya ng siniwalat ni Raul, hindi naman sa pag-aano. Yung tao kahit bumibira yan sa mga Duterte, kila Tatay Digong, hindi pa rin tayo magpapakasigurado dyan. Kahit ngayon nagpapahiwatig yan na sinisilip niya yung BICAM na yan. Pero, buti na lang sinabi niya doon, merong anomalya. Pinabilis yung pagpirma. Last minute, ika nga. Yan. Nagkabistuhan na. Nagkabudol-budol na ngayon. Sino ngayon nagtatakbo-takbo? Mamaya, abangan nyo. Ito pa, tuloy.
Why these two politicians who serves as chairman in both committee is so afraid to tell the public kung sino ang dumoktor ng mga bilyones na all of a sudden nakalista na sa GAA. Pero sa unang report ng BICAM, lahat ng ito ay binura at blinangko. Nako, binura at blanco? Ibang klase ha. At ito sana, sana lang, sabi ni Aling Georgia, sana ito, imbestigahan din. Kagaya ng pag-iimbestiga nila sa mga sinasabi nilang anomalya ni BP Sara. Sana ito rin, yung mga dumoktor di umano, sabi ni Aling Georgia, yung mga dumoktor na di umano, yung mga yan, sana imbestigahan din kung ano nangyari dyan. At tignan yung pirma kung talagang sila, at talagang sila, at talagang sila. Di ba? Tuloy. Talagang hindi habang buhay makakapagtago ang mga magnanakaw. Yan. Lalabas at lalabas ang kagaguhan nila, ang mga ebidensya kung paano nila ninakawan ng tao. In this case, posibleng ma-impeach si BBM dahil tama ang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez nang dahil sa kasakiman ng mga kongresista at kawalang alam ni BBM sa batas, aba, pinirmahan ang 2025 budget knowing that there is a loophole dahil sa mga blankong government project. Kawawang Bongbong, inilagay sa alanganin ng mga congressman at senador niya. Tuloy, imbes na si VP Sara ang papatalsik, si BBM pa ata ang mag-goodbye Philippines. Sino nagsabi niyan? Unquote. Sino nagsabi niyan mga kasama? Ito, bigyan natin ng paglilinaw yan. Sagot yan ni Attorney Vic na pwede nga ma-impeach dahil pinirmahan niya hindi niya binusisi bibigay ko sa inyo yung slide para mas maganda, malinaw, para klarado. Attorney, pwede ipaalam mo sa ating kababayan kung ano yung kasagutan at bakit pwede siya ma-impeach o makulong. Marami sa atin ay naiipit na naman sa traffic at hayaan po ninyong samahan ko kayo ngayong 23 January 2025. Habang kayo po ay pauwi, yung iba siguro ay papasok pa lamang sa kanilang opisina, iba naman ang shift, yung iba naman ay naghahanda siguro ng hapunan at inaantay makauwi ang kanilang mga mahal sa buhay. At yun pa rin ang ating pag-uusapan, mainit pa rin na pinag-uusapan yung expose na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong na rin ni Congressman Sid Ungab. Ito nga yung napakalaking anomalya dito sa 2025 unconstitutional budget sapagkat na-discovery na pag-alaman na puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report na siya po nagiging pundasyon ng ating taunang budget. Kanina po sa isang... Attorney Vic, pwede ba ma-impeach o makulong kung sino yung namumuno ngayon dahil dyan sa pagpirma niya ng ganyang dokumento na hindi niya man lang binasa, pirma lang siya ng pirma, at meron palang anomalya di umano na nakita. Pero sa palagay natin, sasagutin to ni Attorney Vic. Pasok, Attorney. Sa panayam, ako'y natanong, at sinabi ko, walang sinabing blanco ang GAA. Ang blanco paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget call na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, yung 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito o yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to
be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag natapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-rati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures, to reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po nakasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kayang bakit sila tumututol dito sa 2025 budget, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department, yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang basihan kung bakit ito ay unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Yan. Kita nyo? Maganda yung sagutan eh. Pero bakit may tumatakbo na? Bakit meron mga congresswoman o representative na nagtatakbuhan na mga kasama? Pag tinanong sila ng mga reporter, umiiwas. Anong dahilan? Dahil ba may alam sila? O dahil ba talagang may alam sila? O dahil ba talagang gusto nilang takasan kung ano man yung mga nagawa? Yan ang nakakatakot. Ito, tignan nyo kung sino yung tatakbo dito para mas maganda. Kayo na ho ang bahalang umusga kung sino ito. Sorry, ma'am. You have an explanation lang po sa black pages po. Nagmamadali lang po for our next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung an explanation lang po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Bang Stella, may issue po.
Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang. Bakit? Dati-dati gusto nyo magpa-interview tapos ngayon, nagmamadali. Bakit? Meron ba kayo tinataguan daw di umano? Bakit kayo nagmamadali? Pwede nyo naman sagutin kahit na konti lang, di ba mga kasama? Yan ang ating katanungan. At katanungan din ng ating mga kababayan, lalong-lalo na si Jefferson. Thank you, Jefferson. Tuloy. Siya ay nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, Kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong Abangan nyo mga kasama. Meron pang lalabas na mga kongresista dyan. Maniwala kayo. Kasi yung iba, natatakot di umano na lumabas. Kasi bakit? Baka nga siyempre, pag-initan, hindi na makasali sa grupo nila. Di Ganun lang kasimple. Pero abangan nyo. Kasi naglalabasan na ho yung mga nagsasabi na blanco. Susunod yan, meron na naman. Magsasabi dyan, oo nga, may blanco nga. Bakit kayo may binigyan ng blanco? Bakit kayo pumirma na may blanco pala? Niloloko nyo yung tao. Ganun ang mga statement nila. Tuloy. Isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ang kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sino mang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative. Ay, nako. Tigil. Dito tayo. Ito yung dating masasaya. Bakit malungkot? Bakit malungkot na? Kasi bakit natin tinigil yun? Kasi sasabihin na naman, pamumuliti ka. Wala namang pamumuliti ka dun Yun ho ay lumabas na hindi magandang balita. Yun ay isang anomalya. Pirmahan mo yung budget na wala namang nakalagay na amount nung una tapos bigla na lang nagkaroon ng amount. Pinirmahan. Aba. Ibang klase wag na kayo magpalusutan. Dito tayo. Mas maganda sila na magkwento para kung ano yung sabihin ng taong bayan, tanggapin nila. Bakit? Dati-dati ang sasaya nyo Nung pipirmahan, magkakatabi kayo Bakit ngayon parang hindi kayo makangiti? Eto na bahala kayo mga kasama. Kayo na ang bahalang humusga. Kung ano yung maririnig nyo at mapapanood nyo. Budget and management, itong pagkakataon na nandito kami sa PICC, pinulong kami lahat ng bureaucracy ng executive branch upang mas higit na malaman namin yung mga pangangailangan sa budget execution. Next Monday, we will have another session like this. Kayo. So, natatawa kami sa inyo. Relate to you that the President is really in earnest in seeing to the proper implementation of the budget, the surviving parts of the budget. Nako, surviving parts of the budget. Bakit? Nabisto kasi. Yan. Tuloy. As you know, there were several items that were subjected to veto or to conditional implementation. Veto na naman? Di ba ni-veto na yung nakaraan? Ganun pala na sumatotal? Ngayon, na-veto, buko. Veto ulit? Haba. So, other than that, in order for you to have more time to ask your questions, I will defer to my colleagues who are in this panel. Thank you, ES. May we ask Secretary Pangandaman?
to give an opening statement. Yeah, just to add lang po what our executive secretary said. So this will be a 2-day event, workshop for our cabinet secretaries. It's the very first. We've been doing this, but mostly for the technical staff. But this is the first time that our cabinet secretaries are present. What we did today is a budget execution workshop. We have we discussed the guiding principles on budget execution. We discussed the veto message of the president, one by one po yan, and the guidelines for the budget execution, the e-marketplace, and the new government procurement act. On day 2 po, this will be on Monday, we will discuss the budget call naman po for our 2026 national budget. Thank you, Sec. Mina. Secretary Balisacan. Yeah, thank you. The exercise that we performed this morning and to continue on Monday is very critical. It comes at the back of a report that we made to the cabinet and to the president yesterday on the performance of the Philippine economy last year, and we took stock of the lessons learned from that experience, and we are building that in the fiscal programming for this year, and so the exercise that we are doing today in relation to the budget process is critical to ensuring that our economic momentum is continued. The socioeconomic transformation that we want to achieve will be achieved, and help us achieve all the indicators of socioeconomic transformation that we have that the president has committed to deliver at the end of his administration, and that those are indicators present in the Philippine Development Plan. Thank you, Secretary Balisacan. Secretary Chu Laurel. Well, this event is very welcome to me, especially ako isa sa pinakabago sa kabinete and bago sa gobyerno. Maraming nalinawan ko maigi ang paano mag-procure with the new system dahil nag-crossover ko from the old system to the new system in just less than 6 months. No? So while still trying to learn the old system, it's very welcome, and I believe this event will make the DA perform faster and better for our farmers and fisher folks. Thank you. Thank you, Secretary Chu Laurel. We're now opening the floors for questions. Maricel Halili, News 5. Magandang umaga po. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Yung kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So siguro we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po magkaiba ang version nila. So ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So yun po yung... Pakinggan nyo maigi mga kasama ha. Yung chairman ng finance ha. Ulitin natin para mas maganda malinaw. Baka mamaya ang kalalabasan dito ay yung chairman ng finance ang matumbok dito, di umano. Napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po magkaiba ang version nila. So ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung Ito, sino chairman ng appropriation ngayon? O dati, bago pinilitan ng babae. Sino? Tandaan nyo, taga Bicol. Ngayon, babae na, taga Marikina. So, yung chairman ng appropriation sa lower house, yun yung mga kamara sa Congress, yung taga Bicol. Ngayon, yung chairman ng sa Senado, nakalimutan ko na, yung maputing babae.
Ulitin natin na para malinaw ha. Napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So ang i-report po sa floor, at ang i-ratify ng floor, yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po, magkaiba ang version nila. So ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa, yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan. So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So yung sinasabi po nila na blanco, sila din po ang makakapagpuno nung blanco. So walang nakarating sa Office of the President na may blank items? Like, di po kasi nakakarating sa Office of the President ang ratified, yung nilaratify nila sa floor. Kasi iba po ang format nung nilaratify. And another clarification, Secretary, kasi sabi nga ni Presidente suboptimal yung description niya doon sa 2025 national budget. So nagkaroon ng adjustments like dun sa press conference si Secretary Remulla, he said na merong mga additional na intelligence funds sa DILG, so kailangan i-transfer dun sa ibang mga programs. How does it work? Paano po yung magiging sistema nun? Paano yung magiging proseso ng pagta-transfer? Meron po tayong tatlong mechanism on kung paano po natin pwedeng ma-prioritize yung mga programa po na hindi na naisama sa General Appropriations Act. You have to remember that we have the President's budget. Ito po yung ginawa po ng Cabinet together with the President. Ito po yung pinasa natin sa Kongreso. Ito po yung National Expenditure Program or the President's budget. May mga nakalagay po doon. It's consistent with our Philippine Development Plan, consistent with our socio-economic framework, consistent with the respective roadmaps of the different departments. So, nasa Constitution po na ibibigay po yan sa Kongreso, tapos sila po ang magbibigay sa atin ng go signal kung ano po yung gusto nilang ilagay doon sa General Appropriations Act. Ngayon, nung lumabas po siya, of course, nagkaroon po ng mga amendments yung ating mga nasa lehislatura. Some of it are not yet shovel ready and not consistent or hindi po siya priority ng mga department heads and secretary and the administration. So may tatlong mechanism lang po yan na pwede gawin. Hindi po natin pwedeng basta-bastang ibalik yan dahil bawal po sa atin yan. First, kung ano po yung existing na mga programa mo, may mga line items ka dyan, kung hindi mo po siya magagamit or nagkaroon ka ng savings, may different reasons po for savings. Pinabid mo, mas mura yung lumabas nung pinabid mo. Pangalawa, ayaw mo na yung proyekto, ina-abandon mo na, I think hindi mo na siya priority. Yun po, pwede po tayo mag-augment, use of savings and augmentation. Ang process po niyan is that i-request po yan ng ahensya and it goes to the Office of the President for approval. Ang second po is use of unprogrammed appropriations. Of course, yung UA po, there are triggers po na ginagamit dyan para po magkaroon ng, para po magamit natin yung UA. Kailangan po, meron tayong excess revenues certified by the Bureau of Treasury. So yun po. Ako po. Ano kaya yun? Ano naman kaya yun? Augmentation, savings, and UA. And yung last po is yung another fund po, yung use of contingent fund ng ating presidente. Ito po, mga new projects and urgent projects, pwede pong i-requesto ng mga department heads natin. Of course, we will ask for necessary documentation. Ay, nako, new project. Wala nga ho mapakita. Tigil na natin to. Basta ang alam ng ating kababayan, ano yung nangyari sa BICAM. Yun lang. Hanggang sa muli mga kasama ha. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ko na ha. Alam nyo naman yung nangyayari sa bansa mga kasama ha. Kayo na ho ang bahalang umintindi, kayo na ho ang bahalang humusga kung ano yung pananaw nyo dito sa interview na ito. Mga gabinete ho ito ha. Kanya-kanya. Pero hindi na ho sila makangiti ng maayos. Agaya yung isa, nagtatakbo, tatakas na nga ata, di umano. Tuloy.
At hanggang sa muli, O, bye-bye.